Inimok na muna ni Ellis Ko yung kanyang ama, yung pag-ano ng gamit. Ang kanyang ama na si Bicol Representative Saldi Ko na harapin ng mga akusasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects. O sa social media kasi makikita nyo may mga lumabas po na litrato nitong mga anak nga ni Congressman Ko. No? Ito naglabas ng pahayag yung kanyang anak na si Ellis na nauunawaan niya daw ang galit at pagkadismaya ng publiko. At aniya ay valid ito, kinukondena rin niya ang anumang uri ng korupsyon. Aniya, mula nang pumasok sa politika ang kanyang kanyang ama, vague na o malabo na ang kanilang relasyon, maging ang relasyon niya sa kanyang buong pamilya. Naniniwala umano siya na kung sino man ang mapatunayang guilty kaugnay sa krimen, dapat panagutin at humarap sa karampatang parusa. Aniya, kung ang desisyon ay maging dahilan upang siya ay i-disown, yung ginawa niyang ito, no, ay maging dahilan upang ma-disown ng kanyang pamilya, ay tatanggapin niya daw yan kaysa makita umano ang milyon-milyong Pilipino na naghihirap dahil sa kanyang ama. Medyo mahaba yung statement, no, na nirelease ni Ellis kahapon na binanggit niya nga itong parang hinihimok niya yung kanyang ama na umuwi na kasi nga una sinabi na sa Amerika nagpapagamot, ano, pero pinababalik na sana siya ng kamera na kinansel na yung kanyang ano bang tawag doon, leave or clearance for travel. Ayun, may mga sinabi rin siya na parang hindi mo naman mapipili no, kung anong pamilya sa pamilya ka ipapanganak. May mga ganun siya. Tsaka yung isang issue niya dito kasi may mga tinayo palang sariling kumpanya itong si Ellis. So parang sinasabi niya mga fashion nadadamay brand din. Nadadamay din yung kanyang kumpanya at yung mga kasama niya. Oo. So pero kaya may mga nagsalita tanong din siya. kasi dyan, Ruth, na parang shareholder pa rin pala kasi siya dun sa ibang mga kumpanya. Kung alam niya ba yun. Kung alam niya ba yun. Halimbawa, yung sa Misibis, parte pa rin siya, shareholder. So parang kahit pa paano, tinatanong tuloy ng taong bayan, gaano ka ba talaga kalayo o nag-divest ka na ba talaga doon sa mga kumpanya na yan, considering na ikaw ay shareholder pa rin? Siyempre, hindi naman natin basta-basta titignan yung ganitong statement daw. Ganun lang. Oo. So, pwede rin naman kasi nating tignan kung ano nga talaga yung connections pa nung anak doon sa mga kumpanya ng kanilang kasi pamilya. Normal yun sa mga pamilyadong may negosyo na inalagay yung kanilang anak doon sa listahan ng mga board members o di kaya mga shareholders. Oo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.